bigat. 10 liters yan. Kailangan kong gamitan ng force. You see? Hi everyone, welcome. At magpapak ako ng another more 20 liters na wild blueberries. Tamis. So here we go. Mula sa forest hanggang sa mga boxes hanggang sa mapasa kamay ng ating buyer. Unang litra, ang lalaki ng berries. Kaya mabilis kong napuno ang isang litra. Ayan. Ilalagay ko na sa balde para hindi mabigat. Dalhin-dalhin kung saan man ako maglakad-lakad. At ang balde ay naka-standby lang sa isang place na malilim kasama ng aking mga baon. As you see, ang lawak ng aming forest dito. At kahit saan dyan sa mga bushes na yan, ang daming bunga ng wild blueberries. Kapag malalaki ang berries, wala namang isang oras ay puno na yung isang litra. Pero kapag maliliit ang berries at lakad ka ng lakad, mahigit isang oras bago mapuno ang isang litra. Ang goal ko sana, bawat lagay ko sa balde ay vivideohan ko at lalagyan ko ng oras. Kaso hindi ko na na-videohan yung iba pang mga nilagay kong litra dahil nga mabilisan na dahil umuulan na. Sinundo na ako para mabilis ang pag-uwi ko. Ang lalaki ng berries talaga, imaginein mo, isa-isa mo yan na pipitasin. Kaya millions na butil ng berries at masakit sa balikat, masakit sa likod. Pero no pains, no gain, di ba? Sayang din naman ang extra income kapag ganitong peak season. Minsan lang naman ito sa isang taon. Kaya huwag tayong tamad. Tumakbo na tayo sa forest at magtiyaga na mamitas ang lalaki. Di ba? Malinis kapag handpick. Hindi mo na kailangang double work. At mapipili mo talaga ang magaganda, malalaking mga butil ng wild blueberries. At hindi pa nasasaktan yung bushes kapag handpick, di ba? At syempre may kape akong dala, may biscuit, may tinapay, may water, may juices. O, diba? Hindi ako magkakamali. Pang-apat na siguro itong litra ang nilagay ko kasi hindi ko na na-videohan pa yung iba. Napaka-perfect talaga ng aking mga berries. At ang aking mga kamay ay may mancha ng kasipagan. O, diba? Ang ganda. Kaya napakarami kong suki. Nakakuha pa ako ng isang hirkotate. Ito na nga at tapos nang i-boxes ang unang 15 liters dahil pipick upin mamaya-maya lang. Yan ang aking free sa aking buyer. Palagi naman yan silang may free para pabalik-balik sila. Kahit sa mushrooms, binibigyan ko talaga sila ng free. Kaya kapag mabait ka, good quality, best quality ang iyong produkto, babalik at babalik sa iyo ang iyong buyers. Ayaw naman nilang bumili sa iba. Ewan ko, bakit sa akin sila palaging nagme-message kapag malapit na ang season ng mushrooms at mga berries ay magme-message na sila sa akin.
Hello everybody. So ayan ang aking 15 liters na blueberries, wild blueberries. At meron pa ako ditong tatlong litra pa yan ang natira dyan. Ayan. Kung matyaga at masipag ay mayroong nilaga. Ayan, kukunin na yan ngayon. Ngayong araw, mamaya mga bandang alas 5, kukunin na itong 15 liters. 120 euros. Paldo, di ba? Kasi ito, pag may ganitong brand new na box, may cover na ito, mura na nga yung benta ko eh. Tapos hand-pick pa yan. Piling-pili ang mga berries niyan, malalaki. At matatamis. Kasi very best quality. Tulad yan, sobrang laki, oh. Ayan. Kaya binibenta ko siya ng may box with cover, 8 euro, isang box. Pag magdala ng sariling balde, tapos ilalagay ko without box, ibibenta ko siya ng 750 lang. Pero ngayon may box, kasi gusto niya ng may box, so 8 siya. Mura na nga yan, kasi kung talagang walang berries sa forest at hindi masyadong bumunga, dahil sa bad weather, mahal. Mahal pa yan, aabot pa yan ng 12.50 hanggang 15 ang isang litra. Kaya nga, yung benta ko ay mas mura talaga. Ayan, ang lalaki, oh, malalaki ang butil niya talaga. Yan. Tapos, ang aking box ay punong-puno talaga. Pinupuno ko yan. Kasi isubo na natin yan, yung malalaki na yan. The best quality berries goes to the hardworking Reyna King Angabel. Subo. Amis. Punong-puno ang aking litra. Actually, dito lang dapat yan sa guhit. Diyan lang sa guhit para yung pagtakip. Ginagawa ko, pinupuno ko talaga siya. Tapos, pinapakita ko sa buyer na ayan, punong-puno yan. So, ikaw na ang bahalang magtakip. Pagdating mo sa bahay mo, kung babawasan mo pa ba, kasi ipi-freezer yan. Tapos, diretso ng freezer para pangkonsumo na sa winter time. Kasi pag winter, wala nang blueberries, di ba? At pag tapos ng season, mahal na ang blueberries na naman. Kasi iilan-ilan na lang ang nasa gubat. Ganyan. Yan. So, kaya pa naman siguro takpan. Kaya naman. So, ang gagawin, kung gusto nilang bawasan pa, kasi pinuno ko talaga siya, babawasan pa nila kasi dapat sa guhit lang. Ang ginagawa ko, inaawas ko siya. Bawasan nila para panibagong Tupperware ulit. So, extra pa, di ba? So, ayan. At meron pa akong nakuha ngayon ng mga kabuti. Let's go and see the kabuti naman. So, yan 15 yan na litra. Tapos, ito siguro 3 at kalahati pa to. Ayan. Tapos, pipitas, masakit lang sa likod at dito sa balikat. Tapos, lakad ka ng lakad sa gubat. Siyempre, maghahanap ka kung saan ang mayroong kabuti. At saka mga blueberries na malalaki. Kasi pag hindi ka maglakad ng maglakad, wala, maliliit. Kailangan maghanap ka ng malalaki ang butil, di ba? Relax, relax. At natapos na ang 15 liters. At ito, panibagong 20 liters na naman ang aking pinitas at ibabox para sa buyer. Hello again. At shout out sa lahat. Magpapak ako ngayon ng ating blueberries dahil kukunin ngayong araw, alas 2 ng hapon. Kaya maaga akong gumising. So, let's do it! Maglalagay tayo ng gloves. Ganyan kalinis ang aking wild blueberries at mga mushroom. Kailangan ang ating hygienic na observation. Para best quality, di ba? At balik-balik ang ating mga buyers. So, ang aking mga boxes, lahat yan ay brand new. Ayan, brand new. Ayan. At kapag may boxes na ganyan, ay mas medyo mahal. Kasi nga, may bayad rin ito. Hindi naman ito libre sa grocery store. Di ba? Okay, so mag-start na tayo. Mag-pack up ng 1 litra. Nandito pa. At yung 13 liters ay nandoon na sa refrigerator. Nailagay ko na doon. So, gagamitin natin itong Shining. Ayan, Shining. Shout out everybody. At next month ay ang mushrooms naman. At syempre may mga berries pa din. May mga berries pa naman, wild berries pa naman. Continuation. Kaya lang, hinog na. Yan, may cover na siya. Ano ito? 5. Tama ba? Yeah, 5 kapali. Ibig sabihin, 5 piraso. Shout out everybody. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. So, ganito lang mag-pack up. Yan, kailangan. Handpick lahat yan. Kaya napaka lalaki ng aking mga berries. Malinis at matatamis. Yan. So, let's do it.
Like this. Ayan, pinupuno ko talaga siya. Punong-puno. Para happy ang aking buyer. Palaging puno. Ayan. At mayroon pa akong free na ibibigay. You see? So, 1 letter na yan. Yan siya. Tapos may takip na rin yan. So, mamaya ko na siya tatakpan kapag kukunin na. Nilalagay ko siya sa refrigerator habang wala pa ang kukuha. Para hindi pumunta sa sa floor, kasi kapag pumunta sa floor at natapakan, ako magmamantsa. Pero madali lang naman siyang linisin kasi hindi naman siya nagmamantsa talaga. Ngayon dahil sobrang bigat nung isang balde ay itatransfer ko muna dito yung iba. Dito sa maliit. Kasi mabigat ito. 10 liters yan, puno. Sana hindi ako makapaghulog sa floor. Dali, alisin ko nga itong upuan para makakilos tayo ng mabuti. O, diyan ka muna upuan. Alright, so here we go. Ang bigat, 10 liters yan. Kailangan kong gamitan ng force. You see? Ayan. Napakabigat. Para unti-untiin ko dito sa maliit na sukatan. Oops, naku, may nahulog na isa. Huwag matapakan. Ayan, punong-puno. Matakpan pa ba ito? Here we go. Dalawa. Dito masipag ka lang kapag ganitong peak season. Marami kang euro na kikitain. Ayan, lalo na kapag ikaw ay may mga suki na. Transfer ulit. At kailangan sa gilid ay ilalagay mo ang iyong kamay para hindi umawas. Mabigat, ang lalaki. Mabigat. Imagine, sa forest, bibit-bitin mo yung 10 kilo na yan. Hindi pala 10 kilo, 10 litra yan. Kaya ang ginagawa ko, iniiwanan ko lang yung aking balding malaki sa isang puno. Kasama yung aking ibang mga dala-dala, syempre ang pangmerienda, ang maiinom. Tapos, ito lang yung dadalhin ko. Pag puno na, babalik ako tapos ilalagay ko yung puno na para hindi mabigat sa kamay, sa pagbitbit-bitbit. Ang dami. Kukunin ito ng 2:00 today. May isang leaf. Ay, mayroon pa doon. Siyempre, kahit handpick yan, hindi mo maiwasan na magkaroon talaga ng kahit na isang dahon. Ayaw ko yan kasi handpick yan. Ayan. Kaya kapag puy mo rin yung gagamitin, yung manual na machine, maraming dahon, so maglilinis ka pa rin. Mabuti na yung handpick para wala ka nang lilinisin. Okay. Ang dami. Napakaraming berries sa forest talaga. Sobrang dami. Ayan, at ito na. Sunod naman. May dahon-dahon. Happy viewing! Shout out sa aking members dyan. May dahon-dahon na konti. After this 20 liters, mayroon na naman ulit 15 pa ang kailangan kong sakit sa likod. Kaya lang kung may tiyaga, may nilaga. Ayan, tikat, may dahon na isa. Ayaw ko nang may dahon. May ipit doon. Ayan, may dahon na isa. Sabi siguro ng ng aking buyer. Napaka-perfect ko kasi wala talaga silang nakikita. Kahit isang dahon man lang. Ayaw ko yan. Kasi kailangan ang ating blueberries ay perfect. Para marami tayong suki. At ang aking mga suki, sa mushroom at saka sa berries ay wala pang ang season. Nagme-message na yan sila sa akin. May berry na ba daw? May mushroom na ba? Wala pang season. Nasasabihin ko wala pa. I-message ko lang kayo kapag meron na. Kasi ayaw nilang bumili sa iba. Sa iba kasi, bibenta nila mura, kaya lang, hindi quality. Kasi ginagamitan nila ng manual machine. Sa akin hindi, talagang handpick yan. Imagine guys, minsan 10 oras ako sa forest. Lalo na kapag i-goal ko talaga,
na kailangan ma-pick ko siya ngayong araw na ito, example, kasi kukunin. Tapos, pag mayroon na akong yung order, ayan, imi-message ko na siya, yung buyer, na ready na to pick. Ayan, so, ang ating 10 letra, ayan, huhugasan natin ang ating balde para may magamit na naman sa next. Napakaraming wild blueberries sa forest. Guys, ito yung wild blueberries na tumutubo sa nature. Hindi ito ang planted na blueberries. Kasi ang planted na blueberries, malalaki yun, tapos may bayad yun kapag mamimitas ka. Kahit saang bansa naman. Pero itong tumutubo lang na wild berries namin dito sa Finland ay gift ng nature sa mga tao. Kasi kapag malinis ang bansa mo, malinis ang iyong nature, malinis ang iyong forest, talagang maraming tumutubo na iba't ibang pwedeng mapakinabangan. Katulad itong mga berries, iba't ibang klase ng mga berries namin dito na tumutubo sa iba-iba din at kanya-kanyang location kung saan nila gustong tumubo at kung anong soil or anong place sila dapat tumubo. Katulad ng cloudberry, doon yun sa swamp, sa north or sa eastern. Tapos ang carpalo, cranberry, sa swamp din yan. Later pa yun mahihinog pag malamig na dito. Tapos, ang poloka, lingonberries doon sa north. Meron din dito sa Espoo at saka sa Helsinki. Pero mas marami doon sa north at saka sa eastern. So, kanya-kanyang pagtubo, raspberry, kung ano-ano mga berries pa. Na may yoluka, may Missy Maria, kung ano-ano pa, marami. Kaya lang, itong wild blueberries ang popular. Kasi nakaugalian na ito dito. Kapag summer vacation, ang mga tao ay kumukuha ng blueberries. Kumbaga, hindi kumpleto ang summer vacation kapag hindi ka na blueberries. Ayan. Kapag nakasalubong ka ng tao na kilala mo, ang tanong mo kaagad ay, nag-blueberries na ba kayo? Or, nagmustika na kayo? Mustika. Tapos sasabihin naman, ay hindi pa. O, magmustika na tayo. Yan, kasi nakaugalian na yan dito. Tapos nila yung, kakainin nila ito sa yogurt, kasama ng yogurt. Tapos yung gatas, milk. Ilalagay nila yan sa milk. Tapos yung parang pisa-pisain nila sa loob ng cup na may milk. So yan, traditional nila yan or typical nila yan na ginagawa. O ito medyo hindi puno. Ayan, dagdagan natin. Okay, ayan na. So, ilan itong napitas ko kahapon? Ang alam ko 9 ito eh. Tika, mayroong overripe doon. Tanggalin natin. Ayan. At ang mga dahon-dahon. Ayan, konting dahon-dahon. So, hugasan natin ang ating mga balde. Ilan ang nakuha ko kahapon? So, yan. So, from 7:45, umalis ako kahapon ng bahay para sabi ko maaga ako makauwi. Kasi nung previous day, 9:30, nasa gubat pa ako, ang daming lamok. Sinundo na lang ako. Tapos kahapon, sinundo rin ako kasi uulan na. So, 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 pala yung nakuha ko kahapon. Ay, hindi kasi dinagdag ko yung nasa maliit pa na balde kanina. So, here we go. Lahat ay ilalagay ko na dito para maayos ko na ang 20 letters. So, ayan na lahat. Bali, 21 letters. Ayan siya. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. So, 21 letters dyan. Itong isang letra ay gagawin kong tawag dito ay kaupantali. Give free kasi good customer. So ilalagay ko siya sa kalahating Tupperware or box. 2. So saan napipiliin ko? Ito na lang. Yan. Kalahati ito. So maglalagay ako ng 2 para ito ang pinaka-free ko. Ayan. 2 ganito rin siya free kasi napaka-good customer. Alright, sandali at kukuha pa tayo ng box pa. Marami dito mga box. Yung mga may takip. Brand new. So, brand new din na kalahating litra. Kasi minsan may mag-order ng kalahati na yung sa ganitong kalakalahati para madaling ilagay sa kanilang freezer. Yan. So, pag sinabing ilagay ko sa kalahati na na litra, yan. So, dito ko siya ilalagay sa ganito kaya marami ding pangkalahatan na, ayan, see? 2
dalawa. Meron pa natira. Ito, puno natin doon. So, free siya ng isang litra. 8 din yan. Diba? Dalawa. Sige lang, para pabalik-balik kasi may another 15 liters pa ulit. Pabalik-balik, ayan, every year. So, ito ay i-free ko sa dalawang buyer. Yan, free. Kalahating litra, 4 euro each. So, 8 free. Ito ang aking Kaupan Pali. Free para sa aking loyal buyer. Thank you so much for ordering every year ng napakaraming wild blueberries. Kaya palagi ka ring may free mula sa akin. So, ito ang aking video for today. At maraming salamat sa inyong pag-watch. At susunod natin ay mushroom naman. Sa aking members, subscribers, and viewers, thank you so much for watching. And like and comment ano ba ang inyong mga berries dyan saan mang bansa kayo naroon. At ang paborito ninyong pick-upin at pwedeng maibenta sa mga tao. Maraming salamat ulit sa inyong lahat hanggang sa susunod nating video. Ayan, sana makapunta kayo dito sa amin sa Finland para makapick din kayo ng blueberries at magkaroon kayo ng euros, extra money, right? Kahit sino ka man, pwede kang magpitas dito sa forest na hindi bawal. Kasi mayroong rule na huwag kang pipitas sa malapit sa summer houses, malapit sa mga bahay, kaya nga sa forest ka na medyo malayo-layo para very good ka. Alright? So thank you so much once again, members, super chatters, subscribers, and viewers. Hanggang sa susunod nating pagkikita muli. Thank you. Bye! Mwah!